Dumaan kami sa maraming hirap para makarating dito, tapos magkakaroon ka pa ng lakas ng loob na sabihing hindi mo ako mapagkakatiwalaan dahil lang sa aming pananamit. Anong klaseng kalokohan ito? Sumagot ang Heaven Master, kalokohan? Napakabagsik mo. Tumayo si Jin Sohan, inilapag ang dalawang kamay sa mesa, at sumigaw, kung ganoon, subukan mong dumaan sa hirap na pinagdaanan namin at tignan natin kung magagawa mo pang maging mahinahon pagkatapos ng ganitong pagtrato. Itinuro ni Jin Sohan ang mga alagad ng Heaven Master at sinabi, at kayo, kahit na magduda man ang pinuno ng sekta sa inner sect dahil sa sandaling kalituhan, paano nyo nagawang tingnan ako ng ganoon? Gusto nyo bang mamatay? Lahat sila ay yumuko at nagsabing, humihingi kami ng paumanhin, half-emissary. Naisip ni Haro, ang pinuno ng alyansa ay tila alam na ang tungkol sa sektang ito bago pa niya marinig ang paliwanag mula kay faction leader Mag. Gaano kaya karami ang alam niya tungkol sa Django? Tumayo si Jin Sohan at naglakad papunta sa bintana, binuksan niya ito. Huminga ng malalim si Jin Sohan habang nakatingin sa labas ng bintana. Iniisip ng Heaven Master, totoo bang galing siya sa inner sect? Hindi ko siya maaaring patayin dahil hindi ako sigurado. Hindi, ito ang Sichuan, teritoryo ko ito. Kung nagsasabi man siya ng totoo o hindi, kaya ko siyang patayin at sabihin na hindi siya kailanman narito. Sabi ni Jin Sohan, pero, leader ng sekta, palagi bang ganito ang Baku Mountain? Nagtanong ang Heaven Master, anong ibig mong sabihin? Habang nakatingin sa bundok mula sa bintana, sinabi ni Jin Sohan, walang magandang enerhiya rito. Maraming bangin, maraming madidilim na lugar. Napakakakaiba, parang maraming bangkay ang nakalibing dito. Ngumiti si Jin Sohan at nagtanong, may mga taong inilibing ka ba rito? Hayop na ito, naisip ng Heaven Master. Nagpatuloy si Jin Sohan, bibiyayaan kita ng pagkakataong ikumpisal ang iyong mga kasalanan. Nagalit ang Heaven Master at sinabi, ikumpisal ang aking kasalanan. Ako ang pinuno ng sekta, at anong karapatan mo para siguruhin na may mga kasalanan akong dapat ikumpisal? Sumagot si Jin Sohan, magiging sigurado ako kapag nagawa ko na ang trabaho ko. Kung may mahahanap akong kasalanan na hindi mo ikinumpisal sa panahon ng aking inspection, mapaparusahan ka para sa mga iyon. Mahigpit na hinawakan ng Heaven Master ang hawakan ng kanyang upuan at naisip, ang mayabang na ito, naglalakas loob siyang utusan akong ikumpisal ang aking kasalanan. Paano ito matatawag na kasalanan kung nilinis ko lang ang mga suwail na kriminal na tumutuligsa sa aking halaga? Hindi ko siya papayagang makaalis dito ng buhay. Sinabi niya, inspection, ha? Sige, malayo na ang narating mo, kailangan mong gawin ang iyong trabaho. Ako na mismo ang gagabay sa iyo. Pero bago yun, magbigay ka muna ng respeto sa predecessor hall. Naisip ng mga alagad ng Heaven Master, predecessor hall. Ibig sabihin, napagdesisyonan na niyang patayin ang half-emissary. Sumagot si Jin Sohan, sige. Tumayo ang Heaven Master at nagsabi, bago pa man, ang iyong tagapagbantay ay kailangang maghintay sa labas. Napakahigpit ng pagpasok sa predecessor hall. Ngumiti si Jin Sohan at nagsabi, naiintindihan ko. Pagkatapos ay lumingon siya kay Haro at sinabi, maghintay ka sa labas. Sumagot si Haro, opo, Ginoo. Ipinakita ng Heaven Master ang daan patungo sa predecessor hall at nagsabi, tara na. Sinabi ni Jin Sohan, sige. Naglakad sina Jin Sohan at ang Heaven Master sa makitid na daang ukit sa matatarik na bangin. Sa wakas, narating nila ang isang maliit na kubo na nakatayo sa gilid ng bangin, napapalibutan ng mabatong tanawin. Sinabi ng Heaven Master, narito na tayo. Sinabi ni Jin Sohan, dito na ba? By the way, napakaganda ng tanawin. Habang nakatayo sa gilid ng bangin, tumingin siya sa bundok. Sinabi ng Heaven Master, sa tingin mo ba? Iniisip niya, nakakatawa. Gusto niya ang lugar kung saan siya mamamatay. Maghintay ka lang. Kapag dumating na ang mga alagad ko kasama ang iba pang mga tagasunod, itutulak kita pababa ng bangin. Sinabi niya kay Jin Sohan, hindi ka ba papasok? Sumagot si Jin Sohan, leader ng sekta, ang tunog ng hangin mula sa ibaba ng bangin ay parang sigaw ng mga galit na espiritu. Ilan na bang tao ang itinulak mo mula rito? Nagalit ang Heaven Master at naisip, paano niya nalaman? Sinabi niya, mukhang mayroon kang kakayahang madama ang espiritu. Sinimulang manipulahin ng Heaven Master ang kanyang masasamang enerhiya sa kanyang daliri at naisip, kaya ko siyang itulak pababa gamit ang isang atake lang. Nakatayo siya sa tamang lugar. Tatapusin ko na ito ngayon. Sinabi ng Heaven Master, merong kakaiba, hindi ko pa nasabi sa'yo.
Ang mga kamay ng Heaven Master ay napuno ng pulang masamang enerhiya na unti-unting kumalat sa kanyang katawan. Tumalikod siya kay Jin Sohan at sa pamamagitan ng mga ngipin na nakakuyong, sinabi, gusto kong ikumpisal ang aking kasalanan. Ngumiti si Jin Sohan at sumagot, ganoon ba? Sige, simulan mo na. Ngunit sumigaw ang Heaven Master, ang lugar na ito ay talagang, sabay biglang sumugod at inunat ang kanyang kamay patungo kay Jin Sohan gamit ang kanyang itim na kuko. Sinubukan niyang atakihin si Jin Sohan gamit ang kanyang enerhiya. Gayunpaman, nakita niyang umiikot si Jin Sohan ng 360 degrees, binuksan ang kanyang pamaypay at pinalabas ang kanyang lilang lasong enerhiya patungo sa kanya. Ang puwersa ng paggalaw ay binago ang direksyon ng atake ng Heaven Master, itinutulak siya patungo sa gilid ng bangin. Nalaman niya ito nang huli na at nagsimulang mahulog sa bangin, wala nang magawa laban sa kapangyarihan ni Jin Sohan. Dumating ang mga alagad ng Heaven Master sa eksena at nagulat, ano yun kanina? Parang ang Heaven Master yun. Isinara ni Jin Sohan ang kanyang pamaypay, tumalikod sa mga alagad, at sinabi, nagpatiwakal ang leader ng sekta. Naglaho ang kalituhan sa kanilang mga mukha. Nagpatuloy si Jin Sohan, sinabi niya na limitado ang pagpasok dito. Bakit kayo lahat ay narito? Nagbabalak ba kayong mag-alsa? Makinig kayo, mga tagasunod ng Northern Heaven Master Sect. Ako ang half-emissary ng Inner Sect, narito upang siyasatin ang sangay na ito para sa anumang katiwalian. Kung may nalalaman kayo tungkol sa mga pagkakamali ng inyong sangay, ipagtapat ninyo at itutuwid ko ang mga iyon. Kung nais ninyong mag-alsa, gayunpaman, ay padadala ko kayo sa lugar kung saan naroon na ang leader ng sekta. Yumuko ang ilan sa kanila at nagsabing, patawarin mo kami, patawarin mo kami. Ang mga pangunahing alagad ng Heaven Master ay sumigaw, ano? Bakit kayo yumuyuko? Tumayo kayo ngayon din. Tiningnan sila ni Jin Sohan at sinabi, kayong lima, sobrang dami ba ng mga kasalanang nagawa ninyo kaya wala na kayong lakas ng loob upang ipagtapat ang mga yon? Sumigaw ang lima, huwag kayong magpapaloko, peke siya. Sinabi ng isa, patutunayan ko yan. Sabay tatlo sa kanila ay sumugod kay Jin Sohan. Sumagot si Jin Sohan, binigyan ko kayo ng pagkakataon. Sa mabilis na kilos, hinampas niya ang isa sa ulo gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, ang pangalawa ay kanyang sinunggaban at itinapon ang pangatlo mula sa bangin. Ang dalawang nataman ay bumagsak sa lupa na umaagos ang dugo mula sa kanilang mga ulo. Pagkatapos, hinarap ni Jin Sohan ang natitirang dalawa. Sinunggaban ang isa sa dibdib at hinatak ito. Siya ay bumagsak at sinakol ni Jin Sohan. Sinabi ni Jin Sohan, sobrang dami na ng mga kasalanan mong nagawa. Namumula ang mga mata ng lalaki habang nagpupumilit huminga. Gusto niyang magsalita, ngunit hindi na siya makapagsalita pa. Ang alagad na sinakol ni Jin Sohan ay tuluyang namatay. Tumayo si Jin Sohan ng mataas, humahampas ang malakas na hangin sa kanyang buhok at nagpapakampay sa kanyang kapa. Nakita siya ng huling natitirang alagad. Natatakot ang natitirang alagad. Sinubukan niyang magsalita, patawad, pero bago pa man niya mabigkas ang mga salita, ginamit ni Jin Sohan ang kapangyarihan ng kanyang pamaypay para magpadala ng malakas na bugso ng hangin papunta sa kanya. Napakalakas ng puwersa na ang mga mata ng alagad ay lumaki sa takot at nagsimulang damyugo ang kanyang ilong. Siya rin ay bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Tiningnan siya ni Jin Sohan at sinabi ko sa iyo na ipagtapat mo ang iyong mga kasalanan, hindi humingi ng awa. Lahat ng mga alagad na nakaluhod sa harap ni Jin Sohan ay nanlaki ang mga mata sa takot matapos masaksihan ang pangyayari. Tinitigan sila ni Jin Sohan na may ngiti sa labi at sinabi, ang sino mang gustong magreklamo tungkol sa pagkamatay ng inyong leader, tumayo. Personal ko kayong dadalhin sa gilid ng bangin. Ang mga alagad ay lalong yumuko sa lupa at nagsimulang magsabi, susunod kami sa iyong mga utos, Ginoo. Sumagot si Jin Sohan, wala ni isa sa inyo ang gustong manatiling tapat sa inyong leader. Isa sa mga alagad ang nagsumamo, patawarin mo kami, Ginoo. Sumusunod lang kami sa mga utos. Isa pang alagad ang nagsabi, sinabi sa amin ng 5 cardinal na direksyon na hindi ka mula sa Inner Sect. Gagawin namin ang anumang iutos mo sa amin. Narinig ito ni Jin Sohan at nagsimulang maglakad. Nang inig ang mga alagad sa takot. Naglakad pabalik si Jin Sohan patungo sa gilid ng bangin at tumayo doon, nakatingin sa mga bundok. Sinabi niya, bababa tayo ng bundok. Sumama kayong lahat sa akin. Ang mga alagad ay nagtaas ng kanilang mga ulo at sumagot, naiintindihan namin. Nang makababa na sila ng bundok, sa arena, ang lahat ng mga alagad ay nakatayo sa harap ni Jin Sohan.
Nakaposisyon si Jin Sohan sa entablado kasama ang kanyang mga mandirigma sa kanyang likuran. Hinarap niya ang mga nagtipong tagasunod ng Northern Heaven Master Sect. Ang pangalan ko ay Jin Sohan, anunsyo niya. Narinig ito ni Haro at naguluhan, iniisip kung bakit ipinahayag ni Jin Sohan ang kanyang pangalan at ano ang balak niyang sabihin. Nagpatuloy si Jin Sohan, tinatawag ako ng iba bilang half-emissary ng Inner Sect, ng iba naman ay ang pinuno ng alyansa o isang masamang tao. Nakikinig ng mabuti ang mga alagad, nagtataka kung ano ang kanyang isisiwalat. Ipinahayag ni Jin Sohan, ako ay lahat ng yun at ako rin ay bahagi ng hindi pa ibinubunyag na dalawa. Nagulat ang mga tagasunod ng Northern Heaven Master, pati na rin ang mga mandirigma ni Jin Sohan. Lahat sila ay nagulat, nagtatanong kung ano ang iniisip niya. Nag-isip si Jin Sohan, inaasahan ko ang ganitong reaksyon. Nagpatuloy siya, hindi mahalaga kung ano ang tawag niyo sa akin, kailangan niyo lang makinig sa sinasabi ko. Ang pinuno ng Inner Sect ay pinaslang ng isang tao mula sa White Heaven Demonic Cult at ang Inner Sect ay nagkawatak-watak. Ako na ang susunod sa kapangyarihan kaya't ako ang magdadala sa mga tagasunod upang makipagdigma laban sa White Heaven Demonic Cult. Idinagdag pa niya, ako na ngayon ang inyong Brilliant Ming Emissary at ang leader ng Brilliant Ming Cult na magdadala sa mundo mula sa kadiliman patungo sa maliwanag na liwanag. Ipinaliwanag pa ni Jin Sohan, ang Bright Ming Cult ay paiikliin bilang Ming Cult. Pagkatapos ay tinanong niya, hayaan niyong itanong ko sa inyo ito, magiging mga tagasunod ko ba kayo? Sabay-sabay na sumagot ang lahat ng alagad, oo, Ginoo. Oo, Ginoo. Oo, sumagot si Jin Sohan, mabuti. Ang mga utos ng Ming Cult ay simple. Una, alisin ang kasamaan tulad ng leader ng White Heaven Demonic Cult. Ang kayamanang kinuha mula sa mga masasamang tao ay ipamamahagi sa mga mahihirap. Pangalawa, sinabi niya, ang mga may sakit o sugatan ay pupunta sa manggagamot. Habang nakikinig si Mac Ail, ngumiti siya. Nagpatuloy si Jin Sohan, pangatlo, mag-focus sa inyong hanap buhay at tungkulin. Sa halip na magdasal buong araw, ang ika-4 na kautusan ng Ming Cult ay ipinagbabawal ang panggigipit at pagpatay. Panghuli, pinahihintulutan ang pag-inom ng alak, basta't ito ay nasa tamang limitasyon. Ang mga alagad ng Northern Heaven Master ay natuwa at ngumiti sa mga sinabi ni Jin Sohan. Tinanong ni Jin Sohan, naiintindihan niyo ba? Sabay-sabay na sumagot ang mga alagad, opo, Ginoo, ngumiti si Jin Sohan at sinabi. Sige, ngayon ipakalat niyo ang mga kautusan ng Ming Cult sa buong mundo. Itinaas ng mga alagad ang kanilang mga kamay at sabay-sabay na nag-chant, oo, pinuno ng kulto. Oo, pinuno ng kulto. Ming Cult, Ming Cult. Sina Haru at Mac Ail ay parehong nagulat at pinagpawisan habang nakikinig, ngunit sa buong bundok, ang tanging naririnig ay ang sigaw ng Ming Cult. Ming Cult. Habang naglalakad si Jin Sohan sa isang pamilihan, iniisip niya na ayos na ang problema, pero ang White Heaven Demonic Cult ay patuloy pa ring bumabagabag sa akin. Mas mabuti sana kung nagpapadala sila ng mga individual na gusto akong pabagsakin kaysa gumawa ng malaking plano para patayin ako. Habang malalim sa pag-iisip si Jin Sohan, narating niya ang isang abalang pamilihan. Sa loob at labas, napansin niya ang napakaraming martial artists. Ang dami ng mga martial artists dito, naisip niya. Sikat ba ang sekta o clan na nasa loob? Sa loob, nakita niya si Tang Yuchen na umiinom ng tsaa. Impresibo ang chi ng lalaking yon, naisip ni Jin Sohan. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at isa sa mga martial artist ang nagtaas ng espada, inutusan siya, tigil. Huminto ka sa pagtitig at lumakad ka na. Nagtaka si Jin Sohan, ano ang tinititigan ko? Pagkatapos, napansin niya ang isang babaeng nakaupo kasama si Tang Yuchen. Ang babae, iniisip ba nila na tumititig ako sa kanya? Naisip niya habang muling nagtama ang kanilang mga mata. Muling iginiit ng martial artist, sabi ko, umalis ka. Sumagot si Jin Sohan, naiintindihan ko. Sa sandaling yun, lumapit si Heron at nagsabi, tama na. Lumapit siya kay Jin Sohan. Kawili-wili, naisip ni Jin Sohan habang inoobserbahan si Heron. Mukhang dekorasyon, pero lahat ng iyon ay mga nakatagong lasong karayom. Mabigat ang kanyang kasuutan. Naririnig ko ang tunog ng mga lihim na armas na nakatago rito. Kung ganoon siya kasandatahan, yumuko si Heron at nagsabi, humihingi ako ng paumanhin sa kabastusan ng aking mga tauhan. Tinanong ni Jin Sohan, kayo ba ay mula sa Sichuan-Tang clan? Sumagot si Heron, oo, pinuno ng alyansa. Nagulat si Jin Sohan.
Kilala niya ako, naisip niya. Nagpatuloy si Heron, gusto mo bang sumama sa amin? Si Tang Yuchen ay may bakanteng upuan dito. Pinapalo ni Heron ang upuan, ngumiti si Jin Sohan at sinabi, sige. Pumasok si Jin Sohan sa loob ng inn. Habang iniisip ni Heron ang larawan ni Jin Sohan kung saan siya ay mukhang galit, naisip niya, sino ang gumuhit ng larawan na yon? Sa totoong buhay, hindi naman siya ganoon kasama tingnan. Tatlo silang umupo sa mesa. Tinitigan ni Tang Yuchen si Jin Sohan at naisip, talaga bang pinatay ng lalaking ito ang sex demon, ang Great Demoness, at ang Berserk Demon? Mukha siyang masyadong bata para maging sapat na bihasa para patayin ang Jol Patriarch at ang Fist King. Binuksan ni Tang Yuchen ang usapan, ako si Tang Yan ng Tang Clan. Nagpatuloy si Tang Heron, ako ang tagapagmana ng Tang Clan, si Tang Heron. Nagpakilala si Jin Sohan, ako si Jin Sohan. Dumating ba kayo dito dahil sa Bak Ili Clan? Sumagot si Heron, hindi. Iniisip ni Tang Yuchen, hindi man lang naapektuhan si Heron ng hitsura niya. Itinaas ni Tang Yuchen ang bote at tinanong, gusto mo bang uminom, Jin Sohan? Tumugon si Jin Sohan, sino ba ang basta na lang tatanggap ng inumin mula sa isang miyembro ng Tang Clan, lalo na't sila ay kilala sa lason? Sumagot si Tang Yuchen, narinig ko na ikaw ay disipulo ng Venom Demon. Mapagpakumbaba ka naman, hindi tatabla ng mga lason ng Tang Clan ang tulad mo. Sabi ni Jin Sohan, siya rin ang nagsabi sa akin kung gaano kayo kahusay sa paggamit ng lason. Nagpatuloy si Yuchen, ikinararangal ko yun. Siguro sa susunod na pagkakataon. Nag-pause si Jin Sohan bago nagsabi, tatanggap ako ng isa. Ngumiti si Yuchen at ibinuhos ang inumin sa baso sa harap ni Jin Sohan. Tinitigan ni Jin Sohan ang baso at sinabi, bakit hindi mo nasabihin ang punto mo ngayon? Ipinaliwanag ni Yuchen, ang Patriarch ng Tang Clan ang nagsabi sa akin na ialok sa iyo ang aming alyansa. Nag-isip si Jin Sohan, alyansa. Ang pag-aalok ng alyansa ng Tang Clan ay tiyak na magandang bagay, pero pakiramdam ko ito'y alyansa sa pangalan lamang. Tinanong ni Heron, bakit mo naisip yun? Pakiusap, sabihin mo sa amin. Hawak ang baso ng inumin, sinabi ni Jin Sohan, sa pagkakaalam ko, ang Tang Clan ay interesado lamang sa Sichuan. Sa pagkakabuwag ng Bak Ili Clan, wala nang banta sa Sichuan. Marahil si Ching Chang Andame. Ngunit hindi sila kasinlakas ng Tang Clan. Wala akong maibigay na tulong sa inyong angkan, tiyak na ito'y magiging pagkatalo lamang para sa inyo, sabi ni Jin Sohan.